Hello, so ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, Madam P, yan lang po yung aming Facebook page. Diyan kayo mag-inquire. Pag hindi kayo makapag-message, mag-comment kayo dun sa pinaka-profile picture para ma-assist kayo ng aming mga admins. Ma-appreciate ko kayo ay magla-like at mag-comment dito sa pinaka-video na to. Follow nyo ako sa page, guys. I-announce ko doon kasi magkakaroon ako ng meet and greet. So mag-comment kayo doon, may post akong nilagay kung saan ang location nyo para maaral namin kung saan ako makikipag meet and greet. So if you want na makita ko na personal and makausap, dyan na lang po sa aming Facebook page. Let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pag di ka nakarelate, ibigay mo sa iba ang reading. Makakarelate ka, pwedeng hindi 100%, kunin mo lang yung magre-relate sa'yo. Excuse me. At pwede magkapalit-palit ang roles, kahit sinasabi kong ikaw, pag nararamdaman mong person ko yon, pwede yon. Okay? Pagpasensyahan mo na kung may maingay sa paligid, mga sasakyan dumadaan, hindi ko po yung makakontrol, medyo maingay po yung background ko talaga ngayon. So what do we have here for the sign of Virgo? With over the devil at saka the 10 of cups. Okay. King of Pentacles is here and the Lovers, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn energy. 9 of Swords. Okay. Yung iba sa inyo pwedeng medyo hindi ka ganun ka-open pagdating sa pamilya mo. You know, there's something that you are hiding pagdating sa family matter. Kasi with the devil, I feel like there's someone na nasusunod or nagmamanipulate sa'yo or siya yung particular person na parang meron tayo ditong the 9 of Swords. Pwedeng nagbibigay ng stress or lungkot sa'yo kasi nga may mga bagay kang hindi magawa. The Lovers and the the King of Pentacles is here. This could be a father or mother figure, someone na stable, or kung hindi man yung the Lovers, this could be partner, no? Sa family, hindi man necessarily love, but it could be, no? Pwedeng kalivin mo, ka-partner mo, talaga literal, or like maybe may partnership or contract sa inyo ng tong person na to na nagiging dahilan for you na parang hindi ka open. Parang you cannot be yourself pag nandyan yung person na to or hindi mo mailabas sa kanya yung totoong ikaw. There's something na tinatago mo. This could be your inner child. Nakakakita tayo ng child dito na parang ikaw to part of you is you're healing your inner child, and maaari may mga ginagawa ka to heal those inner child na itong mga taong to hindi sila pro or hindi sila okay doon sa ginagawa mo na yon. Parang nandun yung pagiging against or what do you call this, parang may masasabi at masasabi. And yung iba sa inyo, pwedeng iniiwasan mo yung mga bagay na yon. Kasi, I don't know, it feels like mas okay kung sasarilihin mo na lang kaysa makipag-open ka sa kanila. Kasi ganun talaga, minsan ng family, they're not the one who will support you. Usually pa nga, sila yung last. Pag nandun ka na sa tuktok, pag nandun ka na sa taas, pag nandun ka na sa point na nalagpasan mo na yung mga struggle. Pero usually, yung family, sila yung magda-down pa nga sa'yo. Nandun ka pa lang sa procedure or steps na you're looking forward na magkakaroon ka ng support mula sa kanila. Kaya lang, nandun yung hinihila ka pababa. Pipigilan ka. In some cases, tama naman. Pero mostly, hindi. Kasi anong purpose? Ba't nila ginagawa yon? Diba? You're just living your life. Buhay mo naman yan.
Ang kailangan mo lang is maybe yung support nga nila, but then hindi naman nila yung mabigay. So, you are being the devil dito eh. Yung the devil, it's like someone na may Lilith energy. I can feel Lilith energy dito, rebellious. You have this energy of, bahala kayo dyan, this is what I want, this is what I will do, kasi ito yung gusto ko talaga, ito yung mag-heal ng inner child ko. So that's your energy. Main energy na person, yan, I saw the world here, oh. Sa ilalim, and the Page of Swords. So nagpapakita ito ng teenager years or young energy mula sa'yo. Tapos yung the world, parang you're distancing yourself dito sa mga taong ito, na which is yung iba nga sa inyo, this is like a family member na nagiging dahilan para hindi ka mag-grow eh. Kasi hindi naman din, like minsan kasi yung pag-i-stop na ginagawa nila, they want you to grow, they want you to mature, pero in a way hindi yun nakakatulong sa'yo kasi ginagawa ka palaging parang bata. Ganun yung energy. Parang, ang baga, ano ba yun? Wala na ba ako sariling desisyon? In some case, guys, yung itong reading na to is hindi siya love reading. Mas more on nakikita natin siya as like, ganun, family reading. Kasi may nakukuha tayo dito with the Emperor. This is a father figure, father energy. Father figure, babae man or lalaki, pero ito yung parang masusunod sa'yo with the Emperor energy, the Queen of Wands. Yan, nakakita tayo ng mga advice mula dito sa taong to. Itong person na to parang may mga gusto siyang mangyari sa buhay mo na hindi siya yung according sa gusto mo namang mangyari sa buhay mo. And you do have here the Five of Cups. Yan, nakakapagpalungkot sa'yo tong energy ng taong to kasi nga hindi mo nakukuha yung support mula sa taong to eh. Okay, but this is love reading ha. So this could be your partner or yeah, your husband or your wife. Pwede ganun. Pero yung iba hindi. This could be authority, in authority, person in authority sa'yo. Tapos ngayon, nagbibigay ng kalungkutan sa'yo itong person na to, and the Four of Swords, Four of Pentacles. Nandito yung pagtatago mo eh. Na parang na-isip time na parang nagigisakin ka. Hindi masakin. Kumbaga sarili mo na muna iniisip mo. Hindi na sila. Kaya nga nagiging rebellious ka dito. By the way, this is timeless ha. Kahit matagal nang uploaded yung video, okay lang yun. Maybe this is the time talaga na dapat mo pa lang siya mapanood. Okay lang yun. It doesn't matter kung anong time mo to napanood. So, emotions. Kasi ang kinukuha natin is energy. So, hindi naman yung ano. So, whatever your energy right now, maybe yung angel guides mo, spirit guides mo, tinuturo sa'yo yung video na to para marinig mo ito kasi ito energy mo ngayon. This is the advice or the reading for you. Emotions, spirit guides, angel guides, emotions ng both of you dito sa connection na ito. Sana nakaka-relate ka. Ito, it feels personal eh, kasi konting energy lang yung nakukuha ko dito. Comment mo naman dyan sa baba kung isa ka doon sa nakarelate. Kasi konti lang talaga nakukuha kong energy dito. Four of Swords. Okay, one more card. The Knight of Wands. Bottom of the deck is the Two of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn energy. Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Energy lang yan guys, not the zodiac sign ng person mo. Or if you're a cross watcher, hindi ito ang zodiac mo. Okay. The Chariot. Masyado kang distansya dito sa, dumidistansya dito sa tao to talaga. With the King of Wands. Kasi you know, King and Queen dito. King and Queen of Wands eh. Ang energy nito, yung person mo nag-a-advise. Pero, yun nga eh, the King of Wands, you don't need the advice. What you need is support, appreciation, yan, at saka at the same time. Kung anong ginagawa ko, dyan ka lang. Kumbaga ito, kung malaman mo, okay, pero dyan ka lang, hindi ito para i-stop mo ko kasi hindi ito sa
nakaayon sa kung ano yung gusto mo, or hindi ito nakaayon sa alignment ng kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay ko. Kasi buhay ko to, ako masusunod sa buhay ko, parang ganun. And you do have the Chariot, emotionally malayo or dumidistance ka talaga dito sa person na to. Yun ang problema, kasi the more na nagiging ganyan siya, the more na ikaw ay umaagwat or lumalayo ang distansya sa kanya. And then the Four of Swords, feeling ng taong to, ano siya, ano ka, parang baliwala siya sa'yo, parang ganon. Pero actually mas more on misunderstanding, miscommunication yung nakuha natin, kasi parang with the Knight of Wands, pati siya parang napapaiwas din dito or lumalayo, dumidistance din. So nangyayari, parang kayo nag-iiwasan or yung agwat ninyo sa isa't isa is lumalayo lalo. Like katulad ng yan, this is the Two of Pentacles. Parang siso no? Hindi nyo mabalance. Alam mo yung siso sa playground, yung laruan ng mga bata. Minsan yung bata, isang nasa other end of siso is nasa taas, yung other end ng siso nasa baba. So it's like both of you are ganon. Hindi kayo nag-match or hindi kayo nag-balance. Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba, yung isa nasa taas. Kumbaga yung sabihin na natin yung ego ninyo masyadong mataas na walang magpapatalo. 'Di ba? Feeling niya tama siya, ikaw yung mali, and then ikaw naman feeling mo tama ka, siya yung mali. So ganun yung energy ninyong dalawa nito person na to. All in all, with the Sun, nakikita natin, you are happy. Nagbibigay ito ng positivity sa'yo. And nafe-feel mo yung parang sige, didistansya na lang ako kaysa ganito na ipipilit ko yung gusto ko sa kanya. Isang ending, hindi naman ako ma-accept or ma-appreciate. So nandun ka na lang sa point na sige na lang, magpapakasaya na lang ako. Kasi kahit anong namang maging desisyon ko sa buhay, ganun at ganun pa rin naman ang may masasabi pa rin naman siya. So yung energy mo talaga, bahala na. Diba? Parang, ito gusto ko, ito gagawin ko. So in the near future, what is the message for you? For the sign of Virgo? I really do love those guys. Salamat po dun sa mga nagko-comment na mula pa dito sa YouTube, magko-comment sila dun sa Facebook pala. Gusto ko kasi ko yung i-acknowledge. Kasi talaga nakafollow kayo sa akin Diba? Nakakatuwa. Nakakataba ng puso. Maraming salamat sa inyo. Kahit ganito na masyado akong busy, sa mga nakakalam na dito, yung marami sa inyo nakakalam na may business po, marami akong business. Hindi lang dito sa place ko nasa ako, restaurant. Meron din po akong mga iba pang business na medyo po talaga ako. Busy na. So maraming salamat sa inyo kasi binibigyan niyo ako ng time para suportahan, i-follow. So anyway, naalala ko lang kasi parang nakakuha ko ng energy na naka-follow ka din sa Facebook namin. Nag-comment ka din doon. So nakakuha ko ng ganun na energy. So this could be you. Temperance and the Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, Major Arcana, the Star, the Temperance, the Hierophant, tatlong Major Arcana. Wait lang. Remove ko yung aking ring. The Hierophant. Five of Wands. Okay. Nakita tayo dito ng pag-aaway or paglalaban. Paglalabanan, challenge. Tell me about this Five of Wands. What's with the Five of Wands? The Six of Pentacles. Bottom of the deck is the Star. Okay. May mga challenges dito, pag-aaway. Pero with the Hierophant, may tulong at support tayong nakikita. So, anyway, yung iba sa inyo, there could be something na pagdadaanan mo sa buhay mo na mafe-feel mo na parang kailangan mo ng tulong, pero kahit di ka magsalita, may mga taong dadating talaga sa'yo, support at tutulong sa'yo. And yung iba sa inyo, hindi lahat pwedeng isa itong person na to.
Na parang tipong, malayo man ang loob ko sa'yo, pero may concern kasi ako sa'yo. Ayoko mapasama buhay mo. Parang gano'n. And etong person na to, pwedeng, parang katulad nga ng literal na tatay father figure. Mukha lang akong ganito na ganito ganyan. Pero nandun kasi yung pag-aalala, concern at pagmamahal ko sa'yo. So you do have the the Hierophant. Nakita tayo ng maturity sa'yo dito. You are going to accept the offer, the help. Nakikita natin yan. And it can create big change sa buhay mo. Etong particular help na ito na ibibigay ng person na to, makakatulong siya to change your life completely. And from that, the star, may mga ma-reach kang goals or kukuha ka, parang may mga, you will reach your dreams, your goals, or you will become successful, yung iba, through the help of this person din. Kumbaga, hindi mo man siya maasahan sa support sa ibang bagay, pero may bagay siyang susuportahan naman sa'yo. At yun yung point na kung kailan nandun ka sa kailangan mo talaga ng tulong kahit hindi mo sabihin sa kanya. Okay? So, the Three of Wands and the Temperance, Sagittarius, Aries, Leo energy. I can see love here, pero a lot of patience from both sides. Okay, maaaring ikaw din, mahal mo rin yung tao. Kahit nagiging ganyan siya sa'yo, nandun pa rin yung concern or pagmamahal mo sa kanya, no? Nakakainis, pero wala, mahal mo naman din siya kahit gano'n. And literal nga na tatay, diba? Kahit nakakainis kasi ganito, pinipigilan ka, pero nandun yung pagmamahal mo pa rin sa kanya. And then the same din naman dito sa person na to. Pareho lang kayo mataas talaga ang ego kasi, ayun nga, nandun yung energy ng nabanggit ko kanina, no? Rebellious and palaban na energy, but then the Three of Wands. So, nakakita tayo ng reconciliation or pagbabalik ng maybe connection, communication, or maayos na usapan or maayos na relationship sa inyong dalawa. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.